pampasalamat, pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Mga karagdagang kaalaman kung paano malulunasan ng iba't ibang karamdaman. Tuloy po kayo sa programang Pangkalusugan. Lunas. 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 Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang programang Lunas. Isang oras na talakayan tungkol sa kalusugan. Kasama po ninyo sa isang oras na discussion. Cheska San Diego Bobadilla, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. At kasama po natin at katuwang sa ating talakayan na Dave & Ben Enterprises Corporation. I-welcome natin si Sir Boyet Beneza. Sir, good evening po. Good evening, Cheska, sa mga nakikinig po ngayong gabi sa programa po natin at sa ating pong guest doctor na yung pakikilala. Magandang gabi po sa inyo lahat. At ngayon siguro tatanungin natin sa ating mga listeners and viewers, nag-birthday na po ba kayo ngayong taon o magbe-birthday pa lang? Kaya ko nabanggit yan o naitanong yan. Dahil kasama po ng pag-edad, minsan iniisip natin, no, ayaw natin tumanda kasi kaakibat yata yan, yung pagtanda rin ng ating memorya at ng ating utak. Bakit nga ba nagbabago yung ating memorya, concentration, nagbabago ba talaga yung utak natin habang tayo'y nagkakaedad? Pag-usapan po natin yan at para bigyan tayo ng paliwanag at saka i-debunk yung mga myth. Kasama po natin ang isang neurosurgeon. Siya po ay diplomate ng Philippine Board of Neurological Surgeons at fellow ng Academy of Filipino Neurosurgeons. Ganon din ng Asia Congress of Neurological Surgeons. Ang clinic po ni Doc ay nasa 3 ospital, 2 St. Luke's, isa po nasa Quezon City, isa nasa Global City sa Fort at sa The Medical City sa Pasig. Iwagan po natin si Dr. Roderick Bong Casis. Doc, good evening po. Hello, good evening, Cheska, at magandang gabi rin sa mga nakikinig sa atin ngayon. Sana ay marami silang matutunan sa napaka-interesting na topic na ating pag-uusapan. Ibigay muna natin, Sir Boyet, yung ating text hotline kasi I'm sure maraming magtatanong, lalo na yung mga nakapag-birthday na. Opo, ito po yon 0917-32-33-216, 0917-32-33-216. Sabi mo nga, Cheska, pa nagkakaedad tayo, binibilang natin, no? Dumadagdag yung taon. Siyempre, Doc, yung iba naman nagkakalinya na sa mukha. Yung iba nagiging gray na ang hair. Pero, Doc, yung utak ba natin, Doc, nag-i-age ba talaga ito? Well, katulad nga na nasabi mo, Mr. Beneza, na physically, di ba, yung itsura natin, ay nakikita natin na nagkaaroon ng edad. In fact, hindi lang sa itsura.
even our joints and our muscles, di ba? Yung aches and pains, ika nga natin, ng pagtanda ay nararamdaman na natin. And parehas din sa ating utak. Ang ating utak habang tayo ay nagkakaedad, it's constantly transforming throughout our lives. At dahil dito, meron talagang mga nagbabago sa function ng ating utak habang tayo ay tumatanda. Di ba, Dok, ang biru-biruan, kapag ikay lumagpas na doon sa 31, wala ka na sa kalendaryo, ayaw mo nang bilangin. Di ba yung iyong edad? Sabi nila, i-extend daw sa barometer. Barometer, no? Medyo malalim namang, hindi lahat alam yung barometer, Doc, no? Pero yun nga, yung pag nasa late 30s ka na, yun ba ay considered, na, Doc, nag-age na yung isang tao o yung utak po niya, Doc? Well, ang unang-unang kasing napapansin, no, sa pag-edad ng utak, ay yung laki nito. Ibig sabihin, nag-shrink ito eh. Yung tinatawag namin, so sa medical terms, yung atrophy. Ibig sabihin, yung bao ng ating utak ay hindi nagbabago yung volume niyan. Kapag ikaw ay, kunwari, nagkaroon ka ng MRI o CT scan dahil kasi naumpog ka, pag yan ay tiningnan at ikaw ay nasa 20s pa lang, puno ng utak halos yung bao ng ulo natin, yung ating cranium. Pero katulad nga na nasabi nga ni Cheska, na pagka ikaw ay nag-30s na, doon unang napapansin na lumiliit yung utak. Ibig sabihin na yung utak natin, dahil mas maliit na, dumadami yung water. Dahil kasi, palagi namin sinasabi yon, nature, okay, by itself, hates vacuum. Ibig sabihin ng vacuum, walang laman. So dahil dito, napupunuan ito ng tubig at ito yung nakikita natin sa CT scan or MRI. Nagdi-decrease yung overall volume. Meron mga areas ng utak natin na mas mabilis ang pagliit, merong nakikitang mga function na pwede maapektuhan. No, ang isa dito ay yung frontal lobe. Ang frontal lobe ay may kinalaman sa executive area ng ating utak, sa ating pagdesisyon, sa ating paggalaw. Kaya makikita natin minsan, with age, ito ay parang bumabagal yung paggalaw, di ba? Katulad na ng mga atleta natin, no? Ang gagaling nila. Pero yung mga medyo may edad na volleyball player, hindi na sila naglalaro. Bakit? It's because of the motor function na ginagawa ng ating utak. Hindi na sila kasing bilis. Hindi na sila kasing bilis mag-react. And the frontal lobe is the primary, sabihin na natin, part of our brain na may kinalaman sa paggalaw natin. Ang isa pang kasama rin dito, nabanggit na natin ito dati, yung tinatawag na hippocampus. Yung hippocampus kasi may area ito sa tinatawag namin na higher cortical function. So, ibig sabihin, ito ay mayroong function na may kinalaman sa pag-iisip, sa memorya, lahat-lahat ito ay importante. Kaya ito ay medyo lumiliit at sinasabi nga nila, bumabagal din ang pag-memorize natin. Bumabagal din minsan yung pag-recall ng ating memory. Kaya nakikita natin meron talagang pagbabago. At dahil dito, palagi namin sinasabi, hindi porkit lumiliit ang utak, ikaw ay tatanggapin mo to, di ba? Sinasabi, well, pag may edad-edad na, hindi naman 30s, no? Kapag ka medyo 60 na, tapos medyo may nakakalimutan, sinasabi palagi sa Pilipino, di ba? Nag-uulyanin na. Ay, nako, si tatang nag-uulyanin na, nakakalimutan na. It is just because the brain, for it to recall things, medyo mas mabagal lang ng konti. Yun ang mga major na changes sa ating utak habang unti-unting tumatanda. And pagdating ng 50, 60, 70, mas lumiliit pa ito. Dok, dati na nabanggit mo na bawat tao, they have the same number of brain neurons. Kung parang 100 something yata, billion neurons. So, Dok,
pag tayo ba nagkakaedad, ito bang sabi niyo lumilit ang utak natin? Ang question ko doon, Doc, does the number of neuron remain constant kahit na lumilit ang utak? Hindi. Nababawasan din yung number of neurons. Yung neurons kasi natin, yun ay nandoon sa tinatawag na cortex. Yun yung outer portion ng ating utak. Yun yung gray matter na tinatawag. Ang problema, with age, habang lumiliit ang utak, nakikita rin na yung tinatawag natin na cortical density, yung kapal ng cortex natin ay lumiliit. And because of this, dahil dito, sinasabi natin na nababawasan ang neurons natin. Dapat yung tandaan, yung mga neurons kasi yan, konektado, di ba? Sinasabi namin palagi. Dahil nga nababawasan yung neurons, yung mga connections ng mga cells natin sa ating utak ay nababawasan rin. So, ibig sabihin ito, yung connection nila ay nagkakaroon din ng problema. At dahil dito, nagkakaroon talaga ng medyo pagbabago. Hindi lamang yung gray matter Yun yung mga neurons natin. Hasta yung white matter natin. Yung white matter kasi natin meron yung tinatawag na myelin sheath. Yung myelin, ito yung nagpapabilis ng conduction ng impulses. With age, napansin din nila na yung myelin ay medyo numinipis. Parang brake pads. Pag manipis na yung brake pads mo, naku, baka pumalya yung iyong preno sa kotse, di ba? Yung ganun din yun sa ating white matter. Habang numinipis yun, medyo umihina rin ang pag-conduct ng ating utak. And because of this, pwede ring may palya ng konti. Hindi natin sinasabing masama pag nagkakaedad ka na, pero nagkakaroon kasi ng mga konting problema sa pag-recall ng pangalan, pag-recall ng words. Minsan yung attention span ng mga medyo may edad ay umiigsi. Ang isa sa pinaka napapansin nila is in multitasking. Kaya yung mga medyo may edad na, hindi katulad ng kabataan ngayon, di ba? Nakabukas yung, hindi na uso ang radyo ngayon, kaya hindi ko nasasabihin radyo, di ba? Parang wala na ngayon Lahat ng kanila pinapakinggan nasa internet na, di ba? Kung ano-ano mga app na may music, pinapakinggan nila. Habang nandoon, nakabukas ang TV. Although ngayon, bihira na rin manood ang kabataan ng TV, nakabukas. Merong show na nakalabas. At the same time, sa kanilang computer, sa kanilang laptop, di ba? Nagtatype sila doon ng composition, assignment, lahat-lahat, nagagawa nila lahat yun. Pero doon sa mga taong may edad, pagka ganun karami ang ginagawa, ay nako, may makakalimutan at merong mamamali. Dahil hindi na ganun kagaling sa mga multitasking activities. Ang sabihin na nating aging brain. Doc, may mga tao naman na kahit sabihin na nating medyo maedad na, ang motto nila, age is just a number. Ganyan. At makikita mo, napaka-vibrant ng attitude nila, ng outlook nila, yung vigor nila, nandun pa rin, Doc. Mayroon bang tulong na nagagawa ito, yung positive outlook in life, kung bakit parang muka, o kahit hindi muka, feeling bata sila, Doc? Yes, oo. Dahil kasi nga, bakit? Because the activities that they do, dahil ang pakiramdam nila ay bata pa sila, that will maintain their brain. Ano ibig sabihin na the activities that they do? Yung mga ganyan kasi, yan yung nag-exercise, di ba? Yan yung mahilig magbasa, yan yung gumagawa ng iba't ibang mga mental activities. All of these will help the brain maintain itself. Parang muscle, di ba? Sa medyo may edad na, talagang yung muscle mass ng isang taong medyo may edad na lumiliit. But hindi naman kinakailangan tanggapin yun. If you continue exercising your body, doing aerobic exercises, and even hindi aerobic, even other exercises, konting weightlifting, mga ganyan, ma-maintain mo yung muscle mass mo. Now, if you continue exercising your brain, giving it the right nutrients, maintaining a healthy body, then mapapabagal mo o mapapahinto mo pa sa ibang mga kondisyon yung pagliit ng iyong utak and ma-maintain mo yung brain function mo.
Yung sabi mo nga, Doc, yung changes, no, it can affect yung brain structure o yung function ng ating utak. Basta nagkakaedad. So, Doc, meron bang factors na nangyayari about other than aging? Meron bang mga factors that contributes ka nangyayari ito? Yes, oo. Meron talaga mga factors na sabihin natin na pwede magkaroon ng problema. Because may wear and tear talaga di ba? Sa ating katawan may wear and tear, di ba? Parang katulad ng iba mga tao na sinasabi natin na yung mga atleta, di ba? Yung mga sa golf, may kita mo yung mga medyo may edad-edad na nakikita mo yung swing nila hindi ganun kaganda. Hindi ganun kagaling. Primarily because may wear and tear yung katawan nila, yung spine nila, di ba? Si Tiger Woods, yung tuhod niya, mayroong problema, lahat-lahat ito, wear and tear. So, ibig sabihin, meron din ganyan ang ating katawan. So, meron din ganyan ang ating utak. So, wear and tear is there. Dahil wala kang magagawa, dahil kasi nga, ginagamit mo yung utak mo eh. Pag hindi mo ginagamit yung utak mo, hindi ko alam kung ano matatawag ko sa iyo, no? Dahil kasi nga, kinahalan mag-isip tayo constantly, di ba? Kaya yun, natatawa na si Cheska at si Mr. Benesa. Slightly used, Doc, slightly used. Slightly used brain, kaya murang, kaya mahal yan eh. Pag slightly used, di ba? So, di ba, kinakailangan natin yon. Pero importante kasi na, number one, i-exercise mo. Para yung interconnection sa mga neurons, yung sinasabi ko na nababawasan, mame-maintain. At hindi lang mame-maintain, siya ay patuloy na magkakaroon ng bagong koneksyon. Why? Because our brain throughout our lives continues to transform itself. Kaya ibig sabihin hanggat may buhay, yan ay constantly nagbabago. Parang yung mga nagkaroon ng stroke, di ba, humina kalahati ng katawan. Pagkatapos exercise ng exercise, pinipilit nila. All of a sudden, pag nakita sila ng mga kaibigan nila after 2 years, hindi na mahina ang katawan mo. Paano nangyari yun? Nagkaroon ka na ng stroke. It is because of the persistent exercises and therapy na na-stimulate yung brain. Kaya nangyayari yun. Even pag ginawa mo nga yun, hindi lang yung neurons mo interconnection, kahit na neurotransmitters natin. Yung neurotransmitters natin habang nagkakaedad, minsan medyo nababawasan na. Bumababa yung level nito. At kapag ganun nangyari, nagkakaroon ng decline doon sa capacity ng ating utak, doon sa cognitive function na sinasabi natin. Ito yung higher function. Pero pag patuloy mong ine-exercise at ini-stimulate yung iyong utak, yung production ng neurotransmitters mo at saka ng mga protina na kailangan ng ating utak ay gaganda at mame-maintain yung ating utak. So makikita natin na dalawa ng aspeto yung pinag-uusapan. Second, di ba? Yung blood supply ng ating brain. As we age kasi, nagkakaroon talaga ng problema yung blood supply natin. Nabaparahan yung mga maliliit na blood vessels. Yan hindi lang sa brain, pati sa puso, kaya inaatake sa puso. Yung iba sa brain, nagkakaroon ng stroke. Yung iba sa kidneys, nagkakaroon ng depression sa kidneys. Yan ay kasama talaga sa aging process. If you maintain a healthy body, mababa ang cholesterol, hindi masyado mataas ang blood pressure, kung ikaw ay may sakit na diabetes, yung blood sugar mo ay nasa normal level lamang, yung pagbara ng mga blood vessels na yan, nababawasan mo rin. And then ultimately, yung tinatawag natin na inflammatory reaction ng ating body. Yun ay importante panlaban natin sa iba't ibang mga sakit. Pero minsan yung inflammatory reaction ay napupunta sa ibang organs na pwedeng makasama. Ito ay dahil na rin sa mga exposures natin sa mga iba't ibang mga bagay, kasama na yung mga infection at mga sakit na ito. Pero pag yon ay pababa mo yung level, ibig sabihin na reduce mo yung inflammatory reaction na iyong katawan through natural means, katulad na nga ng sinasabi natin ng vitamin C at vitamin E, which are really very good in terms of trying to alleviate itong mga problema na ito, even the wear and tear of our body, pwedeng ma-maintain mo rin ang iyong utak.
Speaking, Doc, of therapy, yung iba kasi na stroke, no? Tapos sabi mo nga, very important yung role na ginagampanan na maagang at medyo mahaba yung therapy session. Yung iba, it's either naputol ang kanilang pagte-therapy for whatever reasons, Doc. Yung iba, hindi talaga nakapag-therapy. Pwede pa ba habulin yun, Doc? Well, ang problema kasi kung hindi gumagalaw ang isang part ng body or kalahating parte ng katawan, and that is tumagal na yan ang medyo ilang buwan, 6 months or even more than 6 months. Ang problema dyan ay meron kami tinatawag na contracture. Yung kanilang mga ligaments ay parang umiiksi dahil kasi of non-use. Pag ganun yun nangyari, yun ang problema. Hindi mo na kasi mababago yun. Maiksi na kahit pilitin mong i-stretch out yun. Masakit para sa pasyente kaya ayaw nila na ganun. Because they feel pain. At dahil doon, limitado yung therapy na gagawa. Kahit naman hindi na, let's say, sa isang facility kung saan nagte-therapy, pwede kasi magawa yung therapy, yung exercises, on their own, kahit na sa bahay. Di ba? Palagi kong ginagawa example, yung pasyente ko na wala sa Luzon, wala sa major city, siya ay nasa Bukidnon lang, nandoon sa isang isla of Batangas. So sabi niya, pwede ho ba ako pumunta doon? Sabi ko, pwede naman, pero i-continue mo yung exercises mo dahil kasi nagkaroon siya ng pagdugo sa brain. So, nung una, yung paa niya, hindi niya magalaw, yung kamay niya ay hindi rin niya masyado magalaw, mahina-mahina. Alam mo kung ano ginawa niya? Fantastic eh. His drive, dahil kasi sinasabi niya, bata pa yung anak ko, kinakailangan o magtrabaho, ang part ng work niya is meron siyang lupain na nandoon may mga puno siya doon, kaya kinakailangan maglakad siya. Alam mo, gumawa siya ng mga parang therapy facility niya na meron siyang parallel bars, mga ganon. And he continued these exercises there. After around 2 years, going on 3 years, after niya na magkaroon ng hemorrhage sa brain, he ran his first marathon. And he was able to finish the marathon. Talo pa nga ako hindi pa ako nakakapag-marathon eh. Di ba? Siya more than 40 kilometers ang isang marathon, utang na loob, napakahaba noon. And yet he was able to finish it. From that thing na I saw na hindi siya makatayo at hindi siya makalakad, to be able to run a marathon is fantastic. And ito ang sinasabi ko na our body, especially our brain, has the capacity to do this. Yung neuroregenerative capacity ng brain natin. Ang importante is to give it the right stimulation and the right environment, the right nutrition for it to be able to repair most of the damage na nangyari. Siguro maganda ituloy natin sa ating pagbabalik yung discussion kung bakit nga ba ang utak natin nagbabago kasabay ng panahon. At kung meron po kayong medyo nahahalata sa inyong sarili na yung mga binanggit ni Doc, tinamaan kayo. Tinamaan tayo dun sa mga ini-explain ni Doc. At kung meron po kayong gustong itanong o linawin, i-text lamang po kami gamit ang inyong cellphone o kahit sa messenger. Pwede po kayo magpadala ng inyong mensahe sa akin, Cheska San Diego Bobadilla, o kaya po sa Facebook page mismo ng Memo Plus Gold. O kaya naman via text, Sir Boyet, pwede pa rin pong mag-text sa inyo? Yes, Cheska. Ito po yung numero, 0917-32-33-216. Babalikan po natin ang discussion kasama natin si Dr. Bong Casis, isang neurosurgeon, at si Sir Boyet Benesa, ang katuwang naman natin mula po sa Memo Plus Gold. Babalikan natin ang ating talakayan matapos lamang ang ilang paalala dito po sa programang Lunas.
Balikan natin ang ating talakayan dito po sa programang Lunas. Kasama niyo pa rin Cheska San Diego Bobadilla, ang ating mga katuwang sa pagpapaliwanag. Bakit nga ba sumasabay sa edad yung status ng ating memory function, brain function, o yung utak natin mismo? Kasama natin ang isang neurosurgeon, si Dr. Roderick Bongcasis mula sa St. Luke's at Santa Medical City sa Pasig. Ganun din si Sir Boyet Benesa. Sir Boyet, bago natin basahin yung mga text questions na kanina pa pumapasok, ay iulitin lang natin yung ating hotline number, sir. Yes, 0917-32-33-216. Kanina, Doc, may mention ka na mga chronic conditions like high blood pressure, kidney problem, diabetes. Doc, kung kukumpira man natin, Doc, lifestyle na isang tao, unhealthy lifestyle, and those with chronic condition, which of the two, Doc, contributes more to this brain aging? Ang problema kasi, yung mga sakit na tunay, ito ay sakit na. And this contributes greatly sa mga condition na nakikita natin sa pagtanda. Lalong-lalo na kasi yung, 'di ba, hypertension pag matagal na, 'di ba, mas may edad ka, mas maraming effect sa katawan. Diabetes ganun rin. Ngayon yung sinasabi natin na unhealthy lifestyle, 'yon ay pwedeng mauwi sa hypertension, diabetes, and all of these things. So ibig sabihin, kung nandoon na yung sakit na 'yon, mas mabilis magkaroon ng epekto sa ating katawan, sa ating utak. Yung unhealthy lifestyle, yan ang nagpapa-accelerate, nagpapabilis ng pagkakaroon ng mga problema because of these illnesses. Ang isa na lang example na ibibigay ko dyan is yung mataas na cholesterol at paninigarilyo, yung pagsigarilyo, di ba? Those two will accelerate yung pagkakaroon ng cholesterol plaque natin sa mga blood vessels. At pag nagkaroon ng cholesterol plaque, kumikipot yung dinadaanan ng dugo at nababawasan yung oxygen at saka pagkain na dinadala ng ating dugo sa ating puso, sa ating kidney, sa ating utak, as sa lahat ng organs ng ating katawan. And once nabawasan yon, yung aging process ng mga organs na yon ay bumibilis. Kaya makikita natin sila ay magkadikit. But syempre, yung tunay na sakit, hypertension, diba? Hypercholesterolemia, diabetes, all of these ay mabilis, mas mabilis kapag hindi ginamot. Pagka ginamot naman itong mga sakit na ito at may unhealthy lifestyle, magdi-deteriorate pa rin. Dahil kasi nga, meron pa rin factor na nandoon na hindi natatanggal na pwedeng makapabilis or makapagpa-accelerate ng pag-edad ng ating utak. At kasama na doon sa pag-edad ng ating utak, siyempre pag-deteriorate ng function ng ating utak. We have to remember na yung life expectancy ng Pilipino ngayon ay humaba na eh. Noon dati kasi nasa 60s lang, ngayon nasa 70s na. In fact, in other countries, it's even more than 70. Kaya mas tumatagal at mas nakikita natin yung epekto sa mga taong medyo may edad na doon sa sinatawag nating aging brain. Yung iba, Dok, mahilig mag-diet o kaya talagang sa mahal daw ng bilihin ngayon ay hindi na nakakakain ng, di ba, ang taas ng gasolina, lahat tumaas ngayon eh. Ang tanong ng isang texter natin, si Dali ng Balagtas, Bulacan, posible ba na mag-cause ng pagiging makakalimutin kung hindi enough yung iyong nakakain, Dok? Yes, kasama rin yan. Bakit? Dahil kasi nga, katulad na sinabi ko, kinakailangan ng ating utak ng protina. Kinakailangan ng ating utak ng mga neurotransmitters. Kinakailangan ng ating utak i-maintain yung myelin sheath na tinatawag natin na nakabalot sa mga nerves at mga tracts ng utak natin para maganda ang function nito. Kaya yung mga taong may malnutrition, mabilis ang pag-deteriorate ng kanilang utak. At meron mga tao na nagkakaroon ng memory problems, ng dementia, lahat-lahat ito. At hindi lang pala glucose ang kailangan ng utak, kinakailangan din ng micronutrients, vitamin B complex, di ba? Lahat-lahat ito
because the brain and our nerves need it for repair and neuroregeneration. Kaya sinasabi palagi namin, importante ng suporta. Dahil kasi kung hindi mo bibigyan ng tamang support, basa ka ng basa pero hindi ka naman kumakain ng sapat, then your brain will also suffer because of that. Doc, may tanong dito. Bakit ba raw umiigsi ang pagtulog pag tumatanda? Brain aging ba yon? Sabi ni Alicia ng New Manila. Okay, magandang tanong yan. Dahil kasi nga, merong component ang ating utak na gumagawa ng tinatawag natin ng melatonin. Okay? Yon ay nakita nila sa mga baby, sa mga bata, medyo mataas eh. May kinalaman yun sa pigment ng ating balat, no? Pilipino, marami niyan. Kasi nga, hindi naman tayo puti lahat, di ba? Nakita nila na yung pagtulog pala, no, may kinalaman doon. Kaya in older brains, in older people, nakita nila mas mababa ang level na ito. Ginagawa ngayon, di ba? Kasama na yon, no? Para makatulong daw sa pagtulog na medyo may edad at medyo nagkakaedad na, binibigyan nila, di ba, ng supplement na ito. And they say that it really helps. Gumaganda ang tulog, humahaba ang tulog. Kaya nga sinasabi namin na nagsisimula pa lang tayo to discover all of these things about the brain. Katulad nga pala ko ine-emphasize, di ba? Noong dati kasi, ako nag-aaral pa ng medisina, sinabi nila sa akin, pagka ikaw ay nagkaroon ng stroke, namatay na ang neurons mo, patay na yan, wala ka na magagawa. Now we see a new concept of neuroregeneration and neuroplasticity. Ibig sabihin, napapaigin ng utak ang function niya at yung neuroregeneration, nakakagawa siya ng mga bagong cells at mga bagong nerves na pwede makatulong para mag-improve ang function. Meron lang ang mga kondisyon na kinakailangan. Micronutrients, lahat-lahat na ito, stimulation, pati na mga supplements na sinasabi ko, katulad nga ng neurotransmitters. Diba? Para ma-maintain yung neurotransmitters, meron na mga supplements, katulad ng Bacopa, na pwedeng i-maintain ang level na ito para yung function ng ating utak ay ma-maintain ng maganda. And all of these we are just finding out ngayon. And now we see na kahit na sa mga nagkaroon ng stroke, pag binigyan nga natin ng lahat-lahat ito, pag ginawa nila ng MRI, nakikita nila na yung deterioration ng brain, yung pag-atrophy ng brain, ay pwedeng mapabagal at pwedeng mapa-improve ang mga connection din niya. So marami na talaga ngayon na bago para sa neurosciences, and it's such a fantastic field at this point in time. Speaking of yung pagtulog kanina na dinidiscuss niyo, Doc, may nagtatanong lang dito. Totoo ba na mayroong mga pampatulog o yung mga siguro maintenance medicine for depression na nakakahina talaga ng memory kahit natutulungan kang magpahinga, Doc? Tama ka dyan. Dahil kasi nga ang function kasi ng ibang mga gamot is para isuppress ang function ng iyong utak. And because of that, yun nga, yung retention, yung attention, capacity to remember things, ay humihina. Kaya yung utak rin natin ay talagang humihina. Ang very clear example niyan is yung mga pinagbabawal na gamot. Yung mga dating mga, di ba? Alam naman natin, yung mga nabuhay noong 70s. Meron mga cough syrup, di ba? Meron mga LSD, di ba? Merong mga cocaine, mga ganyan. All of this has shown that it can suppress several areas of the brain, and not only suppress, but also damage it. And they have seen doon sa mga tao na kahit na hininto na ito, mga gamot na ito, ay nakikita nila na hindi makarecover completely yung brain nila. Kaya nga, di ba, itong marami sa mga gamot na ito, no? Na kaya nila pinagbawal because of research showing na masama pala. Katulad LSD, no? Dati ginagamit pa yan para to test. Akala nila it will enhance brain function. Dahil kasi nga nag-open ng wider, sabihin na natin, na perception
yung pala ina-alter lang yung perception at nasisira yung ibang parte ng utak, nawawala or nababawasan yung ibang mga neurotransmitters, kaya hindi nagiging normal ang function ng utak after being exposed to these drugs for a very long time. Kaya kapag kayo ay umiinom ng mga ganitong gamot, kinakailangan under the strict supervision of a doctor. Kapag kayo'y may naramdaman o may napansin na pagbabago, sasabihin nyo sa doktor nyo para pwedeng i-adjust yung dose ng inyong gamot. Ito, Doc, may katanungan galing kay Eleni ng Nueva Ecija. Delikado ba raw, Doc, yung madalas may headache or tension headache na nilagay niya rito? Pwede bang humina ang brain cells? Well, the tension headache kasi is something that happens kapag under stress ang tao, ang pasyente. Kaya nga tension headaches ang sinasabi. And it has something to do like migraine headaches. Parang ganun din yan eh. So, kinakailangan gagamutin. Ang problema lang kasi nito is sometimes the tension headache or the migraine headache can really affect function. Hindi na sila makatrabaho, hindi na makaano. And it has been shown that chronic exposure or chronic migraine and tension headaches can cause changes in the brain. Kaya kinakailangan ikukonsulta talaga nila. Kasi yung iba nagse-self-medicate na lang, kaya kinakailangan ikonsulta nila para mabigyan sila ng payo kung anong pwedeng magawa at anong gamot ang pwede lang inumin. Because there are medicines that can help people who are chronic headache sufferers. Kaya importante yon. Again, kinakailangan mabigyan ng tamang gamot. Hindi pa pwedeng, ay nako, yung aking kapitbahay ay nagkaaroon ng sakit ng ulo, uminom ng ganitong gamot, ay gumaling na. Yun na rin lang iinumin ko. Those things can be done, but kinakailangan maintindihan nila na merong danger. Baka kasi hindi yun yung angkop na gamot sa kanila at magkaroon pa ng side effect na pwedeng magkaroon ng pinsala sa kanilang katawan. Siguro bago natin tanungin kung ano yung pwedeng pantulong na maihahatid sa atin nitong kapartner natin na Memo Plus Gold plus yung mga tips din ni Doc, may isang last question siguro ako dito, Sir Boyet and Doc, mula sa ating texter. Working mom daw siya at age 49. Bata pa naman pero nagiging forgetful na rin daw po siya. Ito ba yung may kinalaman sa edad or dahil ba yun sa stress? Tanong ni Mami Sandy ng Quezon City, Doc. Well, it can be both because stress can also affect our memory, our capacity to think, our attention, our capacity to remember. But aging can also do that, di ba? Nabanggit na natin. Yung sa aging kasi, ang usual na nagiging problema kasi noon, di ba? Yung sinabi ko na, yung hirap ng recall. Minsan kapag multitasking, may problema sila, nakakalimutan na yung iba, di ba? At saka yung attention span. Ganun din pag under stress ka eh. So may kita mo na parehas pwede maka-affect na memory. Pero kapag ganito yung nangyayari sa'yo, di ba? The thing most important is to be able to do something na sabihin natin healthy to lessen the stress. Minsan kasi isip ka ng isip. Naku, paano na ito? Yung mga iniisip nila, ay baka may mangyari, ang traffic, hindi ko kaya, ganyan, lahat-lahat. You have to think positively, creatively, so that you will be able to overcome. Dahil kasi yung mga worrying na wala ka nang magagawa, di ba? Ay nako, ang taas ng presyo ng gasolina, yun na lang palagi iniisip mo. Wala ka nang magagawa doon eh. What you can do is think positively. Ay, nakaisip ako ng bagong paraan para mabawasan ang aking expense sa gasolina. Magka-carpool na lang kami ng aking kaopisina. Hindi ba? Better coping mechanism rather than keeping on thinking always, day in and day out hanggang sa gabi, yung ginagastos mo sa gasolina. And these are normal, hindi naman normal, these are healthy coping mechanisms that can help you. Pero kasama na rin nga ng mga sinasabi ko na ito, kinahanglan isipin mo kung ano yung nilalagay mo sa katawan mo, di ba? Dahil yung nilalagay mo sa katawan mo, yun din ang ginagamit ng utak natin.
Ang sinasabi nga, garbage in, edi ano ano ng katawan mo? Yung mga masasama rin. What you have to put into your body na kailangan na yung utak ay yung mga magaganda at mga mabubuting bagay. You smoke, you drink too much, lahat-lahat yan, makakasama sa katawan, makakasama sa utak. E di bigyan mo ng masustansyang pagkain at mga multivitamin at mga supplements, katulad na nabanggit ko. At the same time, you will lead a healthy lifestyle, mag-exercise ka, na makakatulong sa circulation ng iyong utak, mababawasan lahat nitong problema na ito, lalong-lalo na sa iyong memory. Siguro bigyan na natin ng pagkakataon si Sir Boyet para ipakilala, lalo na doon sa mga first time. Although duda kami na first time ninyo mapakinggan itong Memo Plus Gold dahil ilang years na ito, Sir Boyet, na nasa market at nagbibigay tulong doon sa may mga concerns sa memory and concentration, Sir Boyet. Tama yun, Cheska. Matagal na po na ating ipinopromote ang pag-take nitong Memo Plus Gold. Meron po siyang Bacau Pamonyera. Alam niyo po yung Bacau Pamonyera, ginagamit po ito nung unang panahon pa sa Ayurvedic medicine to enhance po our memory the natural way. So pinatataas po niya ang level ng ating mga neurotransmitters na binanggit nito kanina. Yung neurotransmitters po yung mga chemical messengers sa ating body na nagpo-provide na transmit niya ang signals from one nerve cells to the other nerve cells, o pwede rin po sa muscle or sa glands. So ika nga ho, minsan pag meron tayong iniintindi, pag meron tayong inaaral, pag meron tayong problema na gusto nating maresolba, so ito po ay nakatutulong ang pag-take nitong Bacau Pamonyera. Pinabubuti po niya yung ika nga yung tinatawag natin yung neurotransmission po ng mga, especially kung we have new information na ating pumapasok sa ating brain. So tumutulong po niya by enhancing yung signals between them para maging mentally sharp po tayo. At also to prevent the daily wear and tear po ng ating brain cells. So makapapaganda po uminom ng Memo Plus Gold every day, any healthy individual. Tayo mga nag-opisina, tayo mga nasa bahay, mga nag-online meeting, o yung may mga business, o halimbawa po ating mga anak. So malaking tulong po ito para ma-improve ang kanilang concentration po at focus sa kanila pong inaaral at ginagawa. So uminom lamang po every day itong Memo Plus Gold. Ito, Sir Boyet, ay available nationwide at online. Yes, Jessica, available po yan in all leading drugstores at also po online through Shopee at Lazada po. Saan naman natin pwedeng puntahan tuwing kailan si Dr. Bong Kasi sa kanyang clinic, Doc? Well, Cheska, katulad na banggit mo, nasa 3 hospital ako. No? Well, 2 lang basically, pero yung isa ay 2 ang lokasyon. Nasa St. Luke's Medical Center ako sa Quezon City. Pwede sila doon kumonsulta. Nandoon ako Monday and Thursday. Pwede silang tumawag sa aking clinic. Ang telephone number po doon ay 8723-0101, local 2618. Ang clinic ko po doon ay nasa South Tower po, kaya S618 po. Nandoon din ho ako sa St. Luke's Medical Center sa Global City sa may Taguig po ito. Nandoon po ako sa room 1207. Pwede ho silang tumawag rin po doon. Ang telephone number ay 8988-7000, local 5007. So pag tumawag ko sila doon, pwede ko sila magpa-appointment po doon. Ang kliniko po doon ay tuwing Wednesday naman po. Miyerkules po siya. Nandoon din po ako sa The Medical City. Ito po ay nasa Pasig City naman po. Ang kliniko po doon ay nasa 307 po. Pwede po silang tumawag. Doon na lang po sa kliniko sa Quezon City po at magpa-appointment po kahit na saan pong kliniko. So ginawa ko na kung ganon para mas simple, iisang number na lang po ang kinakailangan lang tawagan. Ang telephone number again sa Quezon City ay 8723-0101, local 2618 po. Para ho magpa-appointment kahit na saan pong kliniko, sa Pasig man o sa Taguig man po gusto lang magpa-appointment,
pwede na ho silang tumawag doon lang po sa Quezon City. At kung meron po kayong nakaligtaan or naalala bigla na itanong kahit hindi po Tuesday o kahit hindi po tayo naka-on air, pwede po kayo mag-text doon naman sa hotline number na binigay po sa atin ni Sir Boyet Benesa. So oras na para magpaalam. Once again, Doc, maraming salamat po, Dr. Roderick Bongcasis. Thank you very much din, Cheska. Thank you very much din, Mr. Benesa. Sana ay marami silang natutunan sa ating pinag-usapan ngayong gabi po. Sir Boyet, maraming salamat po. Maraming salamat, Cheska. Sa inyo po, Dr. Cassis. At sa mga gusto po magtanong, mag-text lamang po 0917-32-33-216 or you can visit us po our website. Pwede nyo po i-google Memo Plus Gold at pare-redirect po kayo sa aming Facebook or website po. Ayun. Maraming salamat Luzon, Visayas at Mindanao sa pagtutok niyo po sa amin on air at saka po sa telebisyon at sa online kung kayo po ay naka-on ng inyong internet at may connectivity. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay sa ating discussion. Nawa po ay marami kayong natutunan na mga karagdagang impormasyon. Hatid po sa atin ng Memo Plus Gold at ni Dr. Bongcasis. Yan na po muna ang kabuuan ng ating discussion at talakayan dito po sa programang Lunas. Susunod na po ang Lunas Extension. Ngayong gabi nakasama niyo po Cheska San Diego Bobadilla. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa ring nakikinig dahil ang Lunas may extension na sa ilang saglit. Lunas Extension. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa News Happenings and Trends, match up with entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.